So, meron tayong tatlong problems dito na pwedeng ma-meet natin dun sa exam from level 1 to level 3. And then, bawat na level, nabigay ko na yung mga missing. Pero supposedly, dapat kabisado nyo na. From problem pa lang, alam nyo na, mag-find out nyo na kung yung mga unknowns and yung solutions na formula. Then, finally, yung answers. So, dito, yung kailangan natin dito is network address, broadcast address, and the usable host addresses. Why? Ba kasi, if titignan nyo dun sa given, 5 kasi yan. So, network, broadcast, usable. So, ito yung tatlong missing. And may dalawa na tayong given dito. Given na dito yung device, IP address ng device, which is 192.168.1.55. And yung isa pang IP address, which is this one. 255, dito, ito yung subnet mask. So, 255.255.255.192. So, yung 5 na yan, halos yun yung mga kailangan yung ingredients. Hanapin every time. Subnetting na calculation natin. So, since given na tong dalawa na to, yung tatlo na lang yung wala. Then, ngayon, kukumputin natin kung paano kumuha ng network address and paano kumuha ng broadcast address and yung mga usable host addresses natin. So, first is yung compute muna natin. Either, ayos lang na mag-start kayo dito or dito. Pero, dito na naman tayo mag-start sa network address. So, yung formula dyan, paano kunin yung network address is using the AND operator dito sa ating IP address ng device and sa subnet. So, i-convert muna natin yan sa decimal form ng 192.168. So, pabilisan lang natin by using ChatGPT, pero dapat ito computin na mano-mano. So, ayun. Na-convert na natin yung mga IP address natin, yung device, and yung subnet mask. Now, let's find out na kung ano yung network address gamit yung formula ng AND. Ito. So, yung tinuro sa atin is AND, meaning if yung subnet mask is 1, if both are 1s, I mean, if the subnet mask is 1, yung gagawin mo kay IP is kukopyahin mo lang siya. So, for this one, since 1 yung dito sa kanyang alignment, 1 yung nasa baba, is gawin natin siyang, kopyahin natin yung nasa taas niya, which is 1. And then, same din dito, since 1 dito, kopyahin lang sa taas. Then, since 1 dito, kopyahin natin sa taas. Then, let's do that same for that one. When it comes to the last digit, since nag-0 na dito subnet mask natin, meaning na nito, since 0 na ito, yung nasa taas na, is hindi na natin siya kukopyahin. So, magiging lahat na, this last digits na, yung output na yan, automatically 0 na lang yan. So, ayun. Then, dun mo malalaman na kung ano yung IP address ng ating device. Okay, gets? Network address ng ating device. So, if you converted that, you will get an IP address of 192.168.2 or say .1, since yung example natin is .1.0 kasi 0 na to. Paano ka nalaman yung 192.168 dito? Is because kinopya lang natin yung IP address ni device sa taas, diba? Kaya alam natin na 192.168.1 and this one, since 00 is .0. So, yung IP address na end. So, at least alam na natin yung binary ng network address at saka yung subnet mask, I mean yung decimal ng network address. So, next, na i-find out natin. So, wait lang, i-convert muna natin dun sa answer sheet natin. Answer is 192.168.1.0. Okay. So, okay, proceeding. After we find out yung network address, dun naman tayo sa broadcast address. So, by context, alam natin kasi, by context, nariri mo. Joke lang. Sige lang. Laskula mo suro. So, by context, alam natin na tong tatlong ito is under dun siya sa host portion. Maalala nyo pa yung yung n.h na ganyan.
So, ito, tatlo na to is makikita natin dyan sa host portion. And alam natin yung host portion, may formula yan para mo-compute kung alin yung kay network, kay broadcast, and kay usable host addresses. So, for this one, siguro mas importante muna na unahin natin si usable host address. So, wait lang. So, si usable host address is yung host portion. So, paano natin siya malaman? Yung host portion natin, which is the 192, hindi siya 0. Pagka 0 kasi yan, meaning lahat ng IP address ng decimal places dito is kay host lahat. So, meaning from 0 to 254. Bakit hindi 255? It's because 0 is counted as a IP address. So, kaya naging 254 yun. So, 0 hanggang 254 is alam natin na host portion. So, alam natin yung host address natin. And yung formula para malaman yung usable host address is alam natin na is hosts total host minus 2. Ito lang yung formula niyan. Pero paano natin malalaman yung si total host? Diyan yung pumapasok yung formula na isa pa. So 2 raised to ilan yung bits ng host. So, yun yung bits of host natin. So, yun yung formula ng usable host address. So, dapat kabisado niyan. 2 raised to the bits of host minus 2. So, since yung 192, which is sa decimal natin, is ito is 192, meaning itong dalawa na to is for network portion. And yung 0 na tira is para kay host. So, how do you compute na? Is count natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, may 6 na 0 na natira sa subnet mask. So, yung 6 na yon is para sa host. So, meaning, pagka-compute natin yan is 6, 2 raised to 6. So, calculator natin. 2 is 2 raised to 6. 2 times 2 times 2. Wait lang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Which is 64 devices. So, meaning, per subnet or per network, may 64 devices ang pwede. So, kasi yung total bits na yun, so yung sinasabi natin na to, it's total bits. Total host pala is meaning 64 yung pwede na host sa isang network sa subnet na sa subnet na 255.255.255.192, meaning may 64 na pwedeng cellphone or laptop na pwedeng mag-connect sa isang network. Then so 64 na yun. And then bakit tayo magma-minus 2? So magma-minus 2 tayo because yung dalawa na yun is na-occupy ni network address and ni broadcast address. So, by practice and a must pala is yung network address, siya yung pinakaunang IP address. And si broadcast address, siya yung pinakahuli. Under sa eto na rin siya, .64. Diba? 64. O yan, 64. So, nag-minus 2 tayo kasi yung dalawa na yun is para sa kanya. So, for example, itong 192.168.1.0. So, yung .0 is para kay network address. At saka yung .64 or .63 kasi nag-start na tayo sa 0, diba? Since nag-start tayo sa 0, mag-end tayo sa 63. Whereas, pag nag-start tayo sa 1, mag-end tayo sa 64. Medyo nakakahilo lang talaga yung IP address kasi mag-start ka 0 at mag-end ka sa 63. So, meaning, pag 64 devices, 0 hanggang 63 talaga yun. Hindi 0 hanggang 64. So, yung range natin para sa tatlong ito is 0 to 63. And yung problem natin, so, isulat lang natin, is 0 to 63. And, between sa loob nito is may tatlo. So, ito yung network address and yung broadcast address. And then, meron tayo yung mga usable.
Itong usable na to, marami-rami yan. So, yung mga matitira na IP address. So, yung network is napunta na kay blah 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 .0. At saka si broadcast address, since kukunin ni broadcast yung pinaka-last, meaning dot 192.168 blah 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 dot, wala nyo, dot 63, tama. So, kasi siya na yung sa kanya na yung huli. Meaning, yung usable natin is si 192.168.1.1 hanggang sa 192.168.62. So, yun. Diba? By finding out yung usable host address natin, we can easily na makahanap si broadcast address. So, 64 devices, 0 hanggang 63, 60 nakuha na network address. Yung 63, kukunin ni broadcast address, 192.168.1.63. Kapag naulito na naman kayo, bakit 192.168.1? Kasi, ito yung host yung network natin. So, yung kinakalculate lang natin dito, yung mga nagbabago lang talaga na kinakalculate natin dito, remember, is yung host portion. So, yung network portion, which is ito, hindi yan mag-iba. Unless, iba yung subnet mo. So, yun, nag-iba lang yung host portion, which is yung 0 hanggang 63. So, dun lang mag-iba. So, meaning, sa kanya yung 63. So, since usable host addresses, ito yung range pala. So, pero pag sinabi ito, number of usable hosts, edi ilalagay mo lang kung ilan yung usable host. Yung formula ba? Ito. So, 64 minus 2, which is 62. So, 62 yung answer dyan. Pero since yung tanong dito, ano yung mga addresses na yun? So, it ranges from blah 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 1.1 hanggang sa 1.62. So, pag hindi pa nag-gets yan, mag-isang example ulit tayo later on. So, yun lang yung para sa level 1 na problem. And then, dito naman sa level 2, kung ready na kayo mag-proceed, create 7 subnets under a class C network. So, sabi niya, under a class C network. So, meaning, magbabudgeting na tayo dito. For example, ni PL dito or si Converge, binigyan tayo ng maximum of a class C network to work on. And yung class C network na binigay sa atin ISP, since ito yung binigay sa atin, ibabudget natin siya. So, under dito, for example, may 7 buildings. So, meaning, magsi-7 subnets tayo. So, paano natin gagawin yun? Meaning, ano yung mga IP address na para kay building 1, ano yung mga IP address para kay building 2, parang ganun. So, ano yung mga network para kay building 1, ano yung mga network para kay building 2. So, to identify, para alam natin yung mga range ng usable devices, 5 ulit yung hanapin natin. Or, say, itong 3 ulit yung pinaka-importante na hahanapin natin. 4 na lang pala. So, 4. Since, hindi natin kailangan hanapin si device kasi ito kasi yung problem, hinahanap lang natin kung saan siya nag-belonging, itong device na ito, kung saan sa belonging. Yung pinaka-importante pala na 4 na given is ito, subnet, network address, usable host address, and broadcast address. So, yung 4 na yan talaga yung pinaka-importante. So, in this example, hahanapin ulit natin yung first given. Ito na, meron na tayong yung 4, ito yung 3, sinulat ko na dito. Pero, hindi ko sinabi sa inyo na hahanapin yung wala dito sa 4 na sinabi ko. So, meron na yung broadcast, meron na yung network address, meron na yung usable host addresses. Yung wala na lang is yung subnet. So, kailangan nating hanapin yung yung subnets, subnet mask, to be exact. So, since we know na 7 subnets yung budget natin, malalaman natin kung ano yung subnet mask na gagamitin natin. And may clue din tayo na under class C network siya. So, ano nga ba, first question is, ano nga ba ang class C network? So, ano ang class C network? So, ang class C network, pag magre-refer tayo sa table, is yung may address na n.n.n.h. So, siya yan. So, meaning, kay network, yung first 3 bits. So, meaning, yung gagalawin lang natin is, yung we will able to budget only, is this part sa host address, since class C network siya. Likewise, mayroon din tayong class B, n.n.h.h. So, meaning,
Kapag nag-subnet tayo, class P. Meaning, yung gagalawin lang natin is this one. So, ito yung mga iba-budget natin. So, since class C, we will budget this one. And how do we budget that one? So, we know na doon sa class C is, doon sa subnet na gagawin natin is 7 na subnet. So, 7 subnets. So, tingin nyo, kapag nag-7 subnets tayo dito, meaning, under this portion na pwede nating i-manage, meaning, gagawa tayo ng 7 na N dito sa loob niya. So, imbis na yan, so, yung goal natin is yung class C, gagawin natin siyang network dot N or H. So, hating-hati na yan. So, meaning, sa loob ng class C na yan, gagawin natin siyang may 7 na networks and then may question mark na hosts. So, ilan yung number ng hosts doon sa 7 na networks. So, ma-divide yan. So, for example, magiging ito yung number 1, number 2, number 3 network hanggang sa 7. So, meaning, for example, sample lang. So, si 0 hanggang sa 10, si 11 hanggang sa 20, parang ganun ba? So, i-divide natin yung nabigyan sa atin, which is, I think this is since decimal 254. So, hanggang 0 to 254. Ibabudget natin si 0 hanggang 254. Yan. I-divide natin siya. I-divide natin siya into 7 portions. So, 0 to blah blah blah, 2 up to blah blah blah. So, how do we do that? So, after knowing na may 7 na subnets doon sa ating class C, is we have to now refer to a table na kung saan malalaman natin kung ano yung kailangan natin na subnet mask doon sa, for example, 7 na subnets na gusto natin. So, we have to know ano yung subnet mask para kay 7 na networks or subnets na kailangan natin. So, in this table, we have the number of IP addresses na pwede natin gamitin doon kay subnet mask na 1228. So, meaning, kasi, paano nakuha natin yung itong mga to, is we have to refer to the 256. So, bakit 256? Kasi 0, kasama si 0 hanggang 255. So, 0 hanggang 255, meaning, si 192.168.0 hanggang sa 192.168.255, etc. is pwede natin siyang gamitin sila. So, yung kasi subnetting, i-divide lang natin itong portion na to into part, for example, di ba 7, i-divide natin sa 7. Pero, since yung logic ng IP addressing is walang 7 dito sa table, na subnets possible, is hanapin natin yung pinakamalapit sa kanya. So, dito tayo kay 8. Hindi pwede kay 4 kasi kapag 4 lang yung ginawa natin na subnet, makukulangan tayo. Pag naman kay 16, masusobrahan tayo ng marami. Kaya sakto lang kay 8. So, doon tayo magre-refer. So, kailangan natin ito sa row na to. So, 200, may clue din dito pag hindi mo makabisado yung table na ito is may clue din yan. So, di ba 8 yung kailangan natin na malapit na number doon. So, 256 divided by 8 is equal to 32. So, pwede siyang sa isang network is may 32 devices. Pero, yung problem natin is paano natin halapin yung subnet mask. Dito na mag-start yung mas maganda pala na kabisado yung table. Kasi, for example, pag na-divide na itong 256 sa dalawa, yung subnet mask na kailangan is .128. So, for example, 255.255.255. Then, 128 sana dito. Pero, since, pag-apat naman, and then meaning, yung kailangan mo na subnet mask is .192. Pero iba, since under 7, ito yung gusto natin na result is meaning yung subnet mask natin is .224. So, ito yung subnet mask doon sa 7 networks na kailangan natin. So, bali yung ikang 8 na network kasi kaya nito ng 8. Yung isang network na doon is pwede na parang siyang vacant na network. So, kung paano siya na-divide, ito yung lang, di ba? 256 divided by, pag naging, yung 256 na-divide natin sa dalawang network, 128 na yung pwede nating devices, tag 128 sila. Then likewise, pag 4 na networks, is tag 64 lahat sila doon sa 4 na binudget natin na network.
Then, yun lang talaga nakakalito na part is yung pag-analyze kung ano yung gagamitin ng subnet mask doon sa mga ito. So, yung clue na lang sa akin kasi dito, di ba 256. Si 256, kapag gagamit tayo ng 256 na host, yung subnet dito is 0. Gets? Pero pag dinivide natin to sa dalawa, madadagdagan to ng 128. Ito. Then, pag mahati na naman to sa dalawa, maging 4 na yung hati. Yung 128, ito, mag-plus ka lang ng ito sa next digit. 128 plus 64 is 192. Then, 192 plus 32 is 224. Parang ganun. Pero, for now, hindi muna kayo ito. Kabisaduhin na lang muna itong mga subnet mask, itong table na to. So, yung dalawang subnet is 128. Pag 4 na subnet is 192. Pag 8 na subnet is 224. So, yung gagamitin natin, which is 224 under dun sa ating problem scenario. So, after that, we know already na yung mga IP addresses since the 224 is 32. So, meaning 32 yung ibabudget natin na i-compute natin dito. Ano yung network address, ano yung broadcast address, ano yung usable. So, meaning, sa 32 na yan, dalawa dyan ay para sa broadcast at broadcast at network. So, for example, si 0 to 31. Huwag kayong malilito ulit. So, ito, 32 talaga yan. 32 devices kasi kasama na si 0. So, 0 to 31, yung dalawa dyan is para kay broadcast at network address. At saka yung matira, which is 30, yung 30 na net address, IP address, is para dun sa usable na host address natin.